Usa lang sa mga Pinay si Arbaya Lagyalam. Hamtong ug nakigsapalaran sa ubang nasod sa Riyadh. Utso ka tuig kining nanarbaho sa gawas aron mahatagan og maayong kinabuhi ang iyang pamilya dinhi sa Jensan. Sigon niini na sinatian gayud niya ang kalisod sa kinabuhi kaniadto. Mahitungod sa wala dayon siya'y makit-ang trabaho. Kung ado naman gani trabaho dili sa paigo ang sweldo aron masustentuhan ang ilang panginahanglanon. Mahirap talaga. Imbes na gusto ko galing kasi akong ibang bansa eh. Imbes na gusto ko mag-for good, wala, no choice eh. Kailangan talagang bumalik. Hirap talaga ng buhay dito sa Pilipinas. Yung mga kagaya naming mahihirap, lalo kaming naghihirap. Napipilitan kahit na mahirap na sa loob na iwanan yung pamilya. Kailangan eh. Kasi kapag dito ka lang, halos hirap, kahit bigas na 1 kilo, hirap. Sunod bulan takda na siyang mubalik sa gawas aron usab makigsapalaran. Bisan pa nga mas gusto ni ini makauban ng iyang pamilya. Ando na yung nilalabanan mo yung homesick, yung kulang sa tulog, gutom ka kasi kailangan mo na tapusin ang trabaho mo bago ka kakain eh. Tapos yung pakikisama sa amo, tinitiis namin. Pero wala kaming choice eh. Kesa dito kami, magtinda naman kami sa palengke, demolish din, wala din. Mag-apply kami ng trabaho, puro lang tawagan lang po kayo ma'am, wala din. Kaya balik na lang. Kasi doon mas madaling pumasok sa ibang bansa kaysa sa dito ka. Nakikita mo pa yung halaga mo doon sa kanila kaysa dito ka sa Pilipinas. Paghulagway ni ini dili pa niya mabati ang kalambuan sa ekonomiya sa atong nasod. Gawas kang Arbaya si Agnes Distua, mipiyait sa kamahal sa mga palaliton karong panahuna. Ano sa bugas, perting mahala, tapos ang sweldo sa mga empleyado laga taas. Siyempre yung mga estudyante. Habang new normal, nagadako pod ang mga demand. So bali mo something nagamahal pod ang paliton nun. Mao pod nang isa ka rason nga nung dili pod makagpalit og mga pagkaon ng mga iban nga kanang gamay lang ilang sweldo. So mao pod siguro na murag something gatipid ang mga oron. Tapos sigon sa usa ka research, muhinay matod pa ang paglambo sa ekonomiya sa nasod karong tuiga 2023 ug mulungtad pa kini hangtod sa 2024. Subay sa report sa Global Source Partners, ang paglangan sa kalambuan sa ekonomiya sa nasod tungod sa mga reformang gipatuman. Gibana-bana ang muubos ngadto sa 5.2% ang gross domestic product o GDP karong tuiga kung ikumpara sa kanhing taas nga forecast sa nasod nga anaa sa 5.5%. Usa sa mga nakitaang hinungdan sa pagbabag sa economic growth, mao ang dili stable nga presyuhan sa mga nag-unang palaliton ingon man ang taas nga local inflation rate. Apan sumala sa ekonomista nga si Alfie Custodio, posibleng ang maong pagtuon masinatian gayud sa nasod. Kay lisod kaayo kung isara ang source of income nato karong mga panahona ug lisod jud kaayo nga muasa ta sa kung asa lang. Asa gobyerno unta maningkamot na sila study kung unsaon nila pagdeal ang mga problema, magbutang og mga tama nga tao para sa mga posisyon para i-deal ang mga problema nato, specifically sa agriculture, sa health, sa education ug sa uban pa. Naaman untay mga budget para ingana ug naapod untay mga tao nga tinuod ni expert no na makahuna-huna og maka-solve sa unsa mang mga concerns. Samtang tambag na lang niini sa publiko, mag-ipon in kaso nga ana sa sitwasyon sa kapitos. Ug di ba kaha magguna-huna og mga butang nga pwedeng pagkakitaan. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensan, Brigada News.